Ito po si Leo Canta, ang inyong tarantula. Ang karamihan po sa aking mga tula ay tungkol sa tunay na mukha ng ating bayan at sumasalamin sa kung ano yung takbo ng mga Pilipino. At later on po, gagawa rin po ako ng libro at ang title ay mga tula sa tunay na mukha ng ating bansa. Pero maliban ho dito sa mga seryosong mga tula ko, napakarami ko rin pong mga tula na medyo nakakatawa tungkol sa mga kung ano-anong bagay, kagaya halimbawa ng Mr. Dreamboy, ang hanap ay Macho Boy. Ayan po, yung meron din po akong tula tungkol dito sa mga same-sex marriage na sa magdamagan para silang walang humpay sa espadahan. Ganun po yung mga ibang tula ko na medyo may patawa at sumasakto sa tunay na mukha ng mga Pilipino. So, humihingi po ako ng inyong mga komento at pwede nyo po akong i-text sa number kong ito. (0916-580-0655) at 0947-2762-559. Kung sino man ho sa inyo na interesado rin na gusto magpagawa ng tula, marami na rin ng mga politiko na nagawan ko rin ng tula at salamat naman at puro sila nanalo. Kahit mga mahal nyo sa buhay, pwede ko rin pong gawa ng tula. At sa mga susunod ho na mga panahon, ito pong mga nirecite ko na tula sa inyo, ito lang po yung mga na isa-ere at na ilabas na sa dyaryo. Pero ang kabuuan ho ng mga tula ko ng mga nagagawa as of now ay mga nasa 300 mahigit na po. Tungkol sa mga current issues, sa mga iba't ibang bagay, araw-araw halos, ginagawa ko po yun ng tula. So, safety reason, hindi ko na po muna isinabay dito sa ngayon. Kung sino, tawagan nyo ako or text nyo ako kung curious kayo na mabasa pa ho yung mga ibang tula ko. At may bibigyan ko po kayo ng kopya. Isang paraan din po ito na siguro para magising din po yung mga Pilipino kung ano ho talaga ang tunay na takbo ng ating kabuhayan, takbo ng ating bansa, at takbo ng ating ekonomiya. Sana po magustuhan niyo po ito. Maraming salamat po sa inyo. At muli po sa inyo, ito po si Leo Canta na sa inyo nagpapaalala na ang Diyos ay lagi nating kasama. Maraming salamat po. Tagal masyado. Okay, kuya. Magandang gabi, Pilipinas. Magandang gabi, mga kababayan. Katatapos lang po natin masaksihan at marinig sa halos daanan ng Maynila na sinisigaw ay Viva! 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 Napakasarap sa damdamin. Ang kapistahan ng kapo ng itim na Nazareno, Nuestro Padre Jesus Nazareno. Kami po ng aking pamilya ay deboto dito at ako'y natutuwa rin dito sa huling piyesta ngayon ng Jesus Nazareno ay kasama ko na ang aking panganay na anak at ginagawa na rin po kung anong ginagawa kong pamamasan doon. So ngayon po nakakatibay at nakakagana ulit ng loob sa pagsamba sa mahal na Jesus Nazareno. Nakagawa din po ako ng tula para sa ating Nuestro Padre Jesus Nazareno na pinamigay din po namin ito sa Quiapo ng piyesta sa mga iba't ibang tao doon. Pamagat po nito ay Nuestro Padre Jesus Nazareno. Quiapo ngayon nga ay kapiestahan. Maraming tao sa kanyang arko ay nagsasampahan. Sa paghila ng lubid kami ay nag-aagawan. Ibang deboto sila naman ay namamasan. Sobra aming kaligayahan sa pagdiwa ng aming buong kamahal-mahalan. At tinanggunitain kanyang nakaraan. Siya ay pinanganak sa isang sabsaban. Nagpakababa upang tubusin ang sanlibutan sa kasalanan. Dito sa ating mundo tayo ay kanyang sinamahan. Siya ay naruga ng ating inang Maria sa tulong ni San Jose na tumayong kanyang ama.
Ang mga hari sa kanya nga ay naalarma. Siya'y pinahanap at inintensyon ang buhay niya. Sa kanyang paglaki, siya ay nangaral sa maraming tao, at kay San Juan siya din ay nagpabaptismo. Nagsunuran maraming tao, pati na din kanyang mga disipulo. Marami siyang nagawang milagro at kabutihan. Ginawa niyang alak ang tubig sa isang handaan. Nakakita ang mata ng bulag na dati ay puro lang kadiliman. Nakahuli ng maraming isda ang mga taong ito ang pinagkakabuhayan. Kanyang binuhay si Lazaro mula sa ilang araw niyang kamatayan. Sa iba't ibang dako, naglakbay ating Panginoong Kristo, kasama ang kanyang mga disipulo. Kanilang pinapahayag kung paano tayo makakaiwas sa apoy ng impyerno. Ngunit ang tao ay sadyang makasalanan. Siya ay nilitis doon sa isang kaharian. Kanilang pinalaya ang isang kriminal na makasalanan, habang kay Jesucristo ay kanilang hiniling ay kamatayan. Koronang tinik ay pinutong sa kanyang ulo. Ito raw ang korona niya bilang hari ng mga Hudyo. Sobrang panginsulto at pang-aapak sa kanyang pagkatao, habang kanyang dugo ay umaagos ng todo-todo. Walang awa siyang hinataw ng latigo. Kanyang balat ay napupunit sa bawat paghampas nito. Sugatan kanyang laman hapdi na tagos hanggang buto. Parusang hindi kakayanin ng isang ordinaryong tao. Pasan-pasan niya ang krus sa paglakad niya sa Kalbaryo, habang mga Hudyo ay patuloy pa din ang paglalatigo, habang ang iba naman ay nagtatawanan at kinukutya pa siya ng mga ito. Pinilit niyang maabot ang bundok ng kanyang kamatayan. Pinahiga siya sa krus upang kanyang paa at kamay ay mapakuan. Tulis ng pako na tumago sa kanyang kalamnan. Tinusok pa siya ng sibat ng isang Hudyo na sa kanyang tinahumong hirap ay hindi pa yata nasiyahan. Kanyang nalasap ang mapait na kamatayan, habang kanyang Inang Maria ay iniiyakan ang kanyang halos madurog na katawan. Pagtubos sa ating kasalanan, ngayon ngay isa ng kaganapan. Ito ang kanyang misyon dito sa ating sanlibutan. Matapos ang 3 araw, siya ay nabuhay na maguli. Siya ay nagpakita sa kanyang mga lipi, upang patunayan na ang Diyos laban sa kasalanan ngayon na nga ay nagwagi. Kaya nga't ngayon sa ating kapiyastahan, kung ating titingnan, maraming deboto ang nakikipagsiksikan, nakayapak at sila'y pawisan. Paghawak sa poon ay ating pinaghihirapan, ngunit sa dinanas ni Jesucristo ay wala pa ito sa kalingkingan. Ibang relihiyon at ibang sekta sa atin ay natatawa. Bakit daw sa rebulto tayo ay sumasamba? Para sa akin, hindi ito basta nililok lang. Ito ay simbolo niya. Dapat igalang at sa kanyang paglakad tayo ay sumama. Hindi magpapakahirap ang milyon-milyong tao kung di sila dito gumiginhawa. Salamat, Jesus, na aming kaagapay. Salamat sa iyong buhay na sa amin iyong ibinigay. Kasalanan ay iyon na ngang pinatay. Kapalit ng bawat patak ng iyong dugo na sa amin ay iyong inialay. Manatili ka nawang buhay sa buhay ko, Panginoon ko. Maraming salamat sa iyo, Nuestro Padre Jesus Nazareno. Maraming pong salamat. Ito po si Leo Canta na sa inyo nagpapaalala na ang Diyos ay lagi nating kasama. Maraming salamat po. Kaya rin download yun, Daddy. Uy, makursi. Sa baba. Bakit? May mga Yung panot mo. Tingnan mo. Tarantula! 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 Thank you. Muli, mga kababayan, magandang gabi, Pilipinas. Itong aking tinalakay sa aming dyaryo, at ako'y kolumnista rin ng The Pinoy Reporter. Okay? Kitang-kita niya dyan si Anggara, di ba? Anggara ba ng buhay? Hindi ko masagot, hindi ko masabi. Ewan ko sa inyo. Okay? Pero dito sa aking column, ito po, na pinamagatan kong RH Bill. Akin dito ay tinutulig sa yung kademonyuhan na kanilang napapag-isipan, na sinasabi nila pinoprotektahan nila ang kalusugan ng mga kababaihan. Ngunit ang katotohanan,
mukhang lumilikha sila ng panibagong Sodom and Gomorrah. Ito na po ang aking tula na R.H. Bill. R.H. Bill. With this R.H. Bill, I guess the author of this bill is mentally ill. They want us to intake this law although it is against our own will. Kanilang utak yata ay kasing hugis ng baril. Instead of pro-life, their intention now is to kill. Imbis na tayong taong kanilang kitilin, R.H. Bill ay ating supilin. At tulad sa movie na ang title ay Kill Bill. What are the stipulations? With this bill's true intention, they prefer to hide and made inhibition. So many speeches and lots of negotiation. Misleading us, we can't even make our own interpretation. Ito ang batas na magdudulot sa atin ng poison. Bagsak natin ang ICU room with a 50-50 condition. This is their way to control our population. Kaya nga nila sinusulong defenseless victims execution na mas kilala sa makademonyong tinatawag na abortion. Doc, i-abort mo itong aking dinadala. Pag di mo ginawa, ikaw ay aking idedemanda. The doctor has no choice, matatanggalan siya ng lisensya. Go to OR and inject the anesthesia. Si Doc ngayon ay mag-uumpisa na naman sa pagraspa. Para ka nga na-exorcist, demonic R.H. Bill ay iyong ini-insist. Habang kami naman ay nagre-resist, especially Christians and groups of moralists. Sana bukas dito sa ating mundo ay hindi ka na mag-exist. Pinabilib ako ni Senator Soto. Sa R.H. Bill, kumontra ng todo-todo. Hindi dahil sa pareho kaming letranista ng eskwelahang katoliko. Sabi nga niya sa kanyang interview, Diyos ang gumawa sa mundo na pati na sa ating mga tao. Problema ng Diyos at hindi nga ng tao kung sa mundo ay dumami man tayo. In my own opinion, and you may take this in your consideration, it's not the cause of poverty and starvation, ang ating overpopulation. They must end their anomaly and rampant corruption. Ito na nga ang best solution. I'm sure lahat kayo sa aking suggestion ay talagang sasang-ayon. You want to legalize the killing just to have an endless money-making. Extremely worst in yung mga thinking. When the day comes that you are dying, sa galit ng mga tao sa iyo ay walang makikipaglibing. Doon sa Amerika, sila ay nakipagkontrata. Uncle Sam, pag R.H. Bill ay pumasa, mas lalong nalakas iyong benta sa amin ng iyong medisina. They will also teach sex education sa ating young generation. They would crave and will have a wild imagination. This creation leads the youth to temptation. Mas nadami ang magpapatronize sa ipinagbabawal na prostitution. Kondom ibibenta kahit na sa mga talipapa. Bibili ang mga bata pagkagaling sa eskwela. Lalaspagin kanyang nobya dahil safe naman daw sila. Wasak ang kinabukasan ng kawawang dalagita. Maski na menor de edad, sa mga hotel na ngayon ay magbababad. Inyong pinapromote lantarang imoralidad. Palibasa kayo wala ng integridad, walang konsensya at walang dignidad. Amerika ba sa inyo ay nagbayad? Upang sa Senado at Kongreso, R.H. Bill suporta mo'y nilalantad. Oh my golly, you're so very bad. Gagawin ang lahat para sa iyong vote, iyong fund ay mag-add ng mag-add. Kunwari ang concern nyo ay mapangalagaan katawan ng mga ina. Mga sanggol naman na walang muwang ang gusto nyong itumba. Masahol pa kayo kay Satanas sa pagkitil ng buhay nila. Sana kayo ay napasama sa paggunaw ng Sodom and Gomorrah. Maraming salamat po. Ang may akda, Leo Canta, alias Tarantula. Tarantula! 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 Salamat po, salamat. Ito pong sunod kong tula ay tungkol dun sa nangyari sa Davao. Akin itong pinamagatang Pablo. Pablo, ito'y matinding bagyo at malupit na delubyo. Kumitil na napakaraming Davaoenyo.
disastrous na indulto itong si paring Pablo. Batuhan na naman ang sisihan ayon sa DENR dahil daw sa pagkakalbo ng kagubatan. Likha ng mga illegal loggers na ito'y pinagkakakitaan. Isinama pati mga maliliit at malalaking minahan. Kaya daw nagkanda butas-butas mga kabundukan. Sa New Bataan, Compostela Valley, illegal loggers daw ay tigasin at hindi mahuli. Meron pang protector na banggit pa si Governor Chongqui. Meaning DENR is powerless and with total disability. O baka naman this is their great source of wealth and money. Bakit ganito? Kahit sino pa man ang pumwesto sa palasyo, DENR ay nananatili pa ring paralitiko. Talaga bang pilantod basta ahensya ng gobyerno? Sana kayo ay nahagupit din ng bangis ni Pablo. Ang may akda, Leo Canta alias Tarantula. Salamat po. Tarantula! 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 Okay! Tarantula! 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 Salamat mga fans. Okay, itong aking susunod na tula ay nihandog ko sa aking idolo na si Manny Pacquiao. Hindi naman sa inidolo ko siya dahil sa pagiging kampiyon niya sa mundo ng boxing, kundi unang-una kasi yung sa faith niya, pagiging humble niya, at saka naiangat niya ang kalidad at antas ng Pilipino at kinilala tayo sa buong mundo. So itong sunod na tula ko ay naisaere sa DZRH Arangkada Balita noong December 9, 2012. Ito yung araw na laban ni Pacquiao dito kay Marquez itong huli nga. But unfortunately, natalo tayo. Pero I know and I'm very sure with this word na we will rise again. Makakabangon ulit tayo. Yan ang dugong Pilipino. Palaban. Okay? Pambansang kamao. Ating pambansang kamao nakilala din sa tawag na Pacman. Ngayon na naman nga ay may laban. Buong mundo ito'y inaabangan. Iyong katapangan ay amin na namang masasaksihan. Ikaw ang tunay na idolo ng lahing Pilipino sa tuwing iyong dinidepensa ang iyong kampyonato. Nahihinto kriminalidad at operasyon ng mga sindikato, pati na din bulyawan ng mga nagbabangayang politiko. Lahat sila'y nanonood at dinadasal ang iyong pagkapanalo. Sa bawat suntok mo sila'y nahihilo, iyong pinasuko mga alamat na boksingero. Isa na dito sila Barrera Morales at pati na si Margarito. Ang iba naman ay agad na nang nagretiro. Ating pambansang kamao, sa angkin mong talento, daig mo pa mga mandirigmang kabalyero. Tunay kang determinado at kadugo ni Andres Bonifacio. O aming superhero na Manny Pacquiao, sa bawat segundo kami ay napapasigaw. Sa hatid mong karangalan kami ay napapahiyaw. Iyong winawagayway bandila nating may haring araw. Dahil sa husay mo pati ibang lahi ngayon nga sila sa atin ay nagbabaw. Ang may akda, Leo Canta, alias Tarantula. Tarantula! 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 Magandang gabi, Pilipinas. Magandang gabi, mga kababayan. Nung ako'y nag-Saudi, naging leader ako ng Union kasi kinakawawa kami mga Pilipino doon. Akala ko, kalaban namin ay basta mga Arabo lang. At ang tutulong sa amin ay ang Ambassador at Labor Attaché ng Pilipinas. Diba dahil naman kami kinakapas din naman sa mga remittances, kumikita at umuunlad ang ating bayan dahil sa mga OFW. Ngunit, nakakadismaya na sa pangyayaring yon, pati ang lapat doon ay hindi kami na tinutulungan, ginagamit pa kami sa kanya para sa pagdating sa pagpapogian. At nga, ito nga ay naisaere muli nung December 8, 2012 sa DZAR 1026 kHz sa OFW Family Club ni Marvin Javier at Hannah Sineres. Itong aking tula na pinamagatan kong labat, shortened word for labor attaché, and that is labat.
Labat. Itinalaga ng ating bansa upang sa iba't ibang bansa ay mapangalagaan ng mga Pilipinong manggagawa. At sa kanilang karapatan labat ay ang siyang mangangalaga. He is our ace, especially in our labor case. But during my OFW days, I met a labat na shopping malls kanyang base. Hawak lagi kanyang attache case. Ladies and gentlemen, he is Dennis the Menace. Bago kami lumipad, nag-seminar kami ng PIDOS. Sabi nila, any problems there, labat ang mag-aayos. Bakit pagdating namin doon, aming hardship, siya ay paangkos. Konting tulong man sa kanya, hindi namin malimos. Ay sus, His Excellency Cruz, puro pogi points and pictorials photo size na hindi ni-reduce. May PR pa sa media man to create good issues. OFW and Philcom leaders, iyon na ngay na overuse. With your performance para kaming may pasan na cruise. Sa gitna ng initan sa trabaho, kami ay bumabanat. Dumudugo aming ilong, sobrang sunog na aming balat. At nang minsan nga kami na disgrasya at inalap. Aming buto at laman halos nang sumambulat. Sa ospital wala ni Anino ni Honorable Labat. Mga OFW na ginawa ng kaso ng mga amo nilang Arabo. Sila'y nagdurusa sa loob ng preso. Walang paki sa mga tagapagtanggol na polo. Kasama nila si Labat, drink and dance sa disco. Grabe makahataw ng bugi. Nagkoryo pa ng teach me how to doggy. Kahit pa nga figure ng kanyang body ay biggie. Hay talaga naman sa sahod nila mga OFW ang nalulugi. Dapat na nga talagang gumawa ng batas na matuwid at magtatama ng landas. Sa mga labat na sa kanilang obligasyon ay tumatakas upang maprotektahan mga Pilipinong hanap buhay ay nasa labas ng ating bansang Pilipinas. Parang grabing ubo itong mga labat, hindi kakayanin ng matinding salabat. Aming boses ay paus pa rin at malat. A bill protecting the OFW ay dapat na ngang isulat. Ang may akda, Leo Canta, alias Tarantula. Salamat po. Tarantula. 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 Magandang hapon, Pilipinas. Tayo'y may hinaharap na pagsubok na naman. Itong mga tarantadong mga politiko, gusto pa taasan ng napakataas na presyo itong mga contribution natin, katulad ng sigarilyo. Paminsan-minsang alak. Ayop talaga yung mga politiko ngayon Sa lahat na nga ng paraan, basta mayroon silang makurakot sa atin, gagawin nila. Kaya nga nung ako'y pupunta sa Senado, nadaanan ko yung mga grupo ng mga rallyista. Umakit ako sa stage at pinarinig ko sa kanila tong syntax bill ko na ginawa akong tula. At naisa-air din to sa DZRH noong December 2, 2012 sa Arangkada Balita ni Andy Vital, 6 to 7 a.m. Pero may mga cut version doon kasi kulang na sa oras. So, dito ngayon, maririnig nyo ng buong buo kung ano tong syntax bill na to. At ito muli ang pananaw at tula ni Tarantula. Pinamagatang syntax bill. Syntax bill. Kanila ngayon pinagigiitan itong syntax bill upang madagdagan kanilang yaman tulad ni Paring Will. Harvest time na daw at sasagana na naman ang rice mill. Mamimili na naman sila ng high-end SUV 4x4 wheel. Ordinaryong consumers dito sa kanilang bill ngayon na naman ang overkill. Sabi ni Recto, dahil sa inyong bisyo, madadagdagan pondo ng gobyerno. Makakatulong ito sa ating mga proyekto. No comment ang ating Pangulo. Palibasa, mas siya nga ay todo pa rin sa paninigarilyo. Sa version naman ni Miriam Defensor,
Tinaasan pa ang tax para may pang facial daw siya sa parlor. At sa London siya ay mag-shopping galore. Your Honor, Madam Senator, ikaw talaga ay exceptionally hardcore. Although with your speeches are quite funny at hindi kami nabobore. But we advise you to just create more pick-up lines which brings you more. And go to Red Cross and be a blood donor. Sa version naman ni Drilon, tayo pa rin ang kanyang binaon. Para naman siyang hindi nag-benefit sa EDSA Revolution. Mga tao doon ay yosi ang nagpawi ng kanilang mga tensyon. They remain composed at hindi nagpadala sa emotion. Kaya nga tinawag itong bloodless revolution. I think Drilon version is not a constructive disposition. Syntax ba talaga ang paraan upang mabawasan ating kabisyuhan? Baka naman ito ay para na naman sa pansarili nilang kapakanan. At pag ito nga ay naamyendahan, hirit naman nila ay pork barrel ay inkrisan dahil may bago na naman silang paghuhugutan. Higher tax para sa alak na nagdudulot sa atin ng kalasingan. At sa sigarilyo na dulot sa ating katawan ay karamdaman. Bakit? May tax din po ba ang bisyo nilang walang humpay na kurakutan? May tax din po ba mga projects nila na puro katkungan? May bisyo, mga bisyo nila na pahirap sa bayan, ngunit hatid sa kanila ay kayamanan. Ating namnamin itong terminong sin. Buksan ating utak at ito'y isipin. Hindi ba't kasalanan ang word na sin? At ito ang eksaktong ibig sabihin. Sa syntax bill, ikaw na may pagkakasala basta't may pera, ikaw ay aming kukonsintihin. Sabi nga ni Mayor Lim, the law applies to all, otherwise none at all. Para bang even you're a criminal but you have the money, you'll be entitled for a parole. Wanted ka man basketballan sa kalye, ikaw pa rin ay makakapag-dribble. Sa Senado tuwing speech nila about syntax sila na nga'y nagkakandabulol. Kaya iisip kung paano magkapera kaya't utak nila'y nagkabuhol-buhol. Okay, sagwang isipin. Ang buwis para sa sin. Basta't iyong pera ay aming aarborin. Sa iyong bisyo pag nanakaw man ay dulan mong gawin. Nakakasigurado ka hindi ka namin susupilin. O baka naman ito ang mga senador na e-cigarette manufacturer. Buy our products and you won't have a lung cancer. Our business will grow faster. Our sales will become better. Your life will stay longer. Sa pagbilang ng aming pera, 24 hours operating aming bill counter. Sa syntax bill, mababawasan daw pag-inom ng alak. Palibasa, lagi lang regalo sa kanilang mga bote ni Johnny Black. Misdeclared sa custom, mga container na yan laging nakalak. Kayo ang padrino, kaya sa paglabas nila ay hindi sila nabablock. Wala kayong pahihirapan dito kundi mga ordinaryong tao. Ang mayaman ay hindi mahihinto sa kanilang mga bisyo. Tatawanan lang nila itong panukala nyo. Sa dami at hindi ng kanilang naitabing pondo, tulad ng ating Pangulo. Magiging balakid ba ang syntax sa kanyang paninigarilyo? The world of haves and have-nots. Ito ang takbo base sa aking intuition. Third world country ating reputation. Sa tuwing tayo ay nasa ibang nation, we are a victim of what we call racial discrimination. Sa syntax bill ayon sa aking observation, dito sa ating bansa ay magkakaroon ng rich and poor total separation. Dito sa ating bayan, lagi na lang laman ng ating isipan ay kung ano ang pagkakaperahan. Sa NLEX, sa SLEX, sa tollgate, ikaw ay may babayaran. Pati mga kalsada, barangay passway fee pag ikay napadaan. Kanilang kinakatas ang dugo ni Juan. Habang sila naman ay sobra-sobra na sa kabusugan. Ngayon itong syntax bill ay madadagdagan na naman sa kanila ng matinding kayamanan. Pag-isipan nyo, pag itong syntax ay amended na at executory, may tendency bumaba ang sales ng mga cigarette and wine factory. Maaaring mag-close maraming company.
It would also affect the tariffs from imported wine industry. Mga unemployed Pilipino ay lalong dadami. Suffering ang dulot nito sa napakaraming family. Dito nga sa ibat, na wala naman tayong nahita at naurat. Itong si tax bill na naman ang sa atin ay iminimulat. Dusa ay lagi na lang nating binabatbat. Buhay na kaibigan si Juan de la Cruz lagi na lang ay inaalat. Syntax bill ay ating hadlangan. Ito'y daan na naman sa matinding kurakutan. Lunod na sila sa kayamanan, wala pa rin silang kasiyahan. Sa kanilang luho tayo ang kanilang pinahihirapan. Kawawang mamamayan, biktima ng kanilang pagkagahaman. Tayo'y pinarurusahan dito sa sarili nating bayan. Syntax bill ay lantarang pangingikil. Ang may akda, Leo Canta alias Tarantula. Maraming salamat po. Tarantula, tarantula, tarantula.